Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Grade 4, Second Periodical Examination Reviewer in AP4. Alin ang pinakamainam na hakbang para pangalagaan ang mga kagubatan sa bansa? B. Magtanim ng bagong puno pagkatapos magputol. Ano ang tamang paraan para masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng yamang tubig para sa susunod na henerasyon? C. Magpatupad ng close fishing season sa ilang lugar. Paano makakatulong ang mga mamamayan sa pangangalaga ng yamang lupa? B. Maglunsad ng programang reforestation o pagtatanim ng puno. Ano ang pinakamahusay para panatiliing malinis ang yamang tubig sa komunidad? B. Magdaos ng regular na paglilinis sa mga ilog at lawa. Alin ang tamang paggamit ng yamang tao para sa pag-unlad ng bansa? B. Magbigay ng sapat na edukasyon at pagsasanay sa manggagawa. Ano ang epekto ng labis na pagmimina sa yamang lupa? B. Pagkasira ng kalikasan at pagkawala ng likas na yaman. Sa panahon ng El Nino, ano ang pinakamainam na hakbang para mapanatili ang supply ng tubig sa komunidad? C. Hikayatin ng tamang paggamit at pagtitipid ng tubig. Paano nakakaapekto ang pagputol ng puno sa kabuhayan ng mga Pilipino? B. Nagdudulot ng pagbaha at pagkasira ng pananim. Paano nakakatulong ang yamang tubig sa kabuhayan ng mga komunidad malapit sa dagat? C. Pangingisda na nagbibigay hanapbuhay at pagkain. Alin sa mga gawain ang may pinakamalaking masamang epekto sa kagubatan at sa katatagan ng komunidad? D. Walang habas na pagputol ng puno o illegal logging. Paano makatutulong ang yamang tao sa pag-unlad ng ekonomiya? B. Sa pamamagitan ng tamang edukasyon at pagsasanay sa manggagawa.
Alin ang tamang paggamit ng yamang mineral para sa ekonomiya nang hindi sinisira ang kalikasan? D. Makatarungang pagmimina na sumusunod sa regulasyon at proteksyon sa kalikasan. Bakit mahalaga ang wastong pangangalaga ng yamang lupa, lalo na sa mga magsasaka? Para masiguro ang tuloy-tuloy na ani at kabuhayan ng magsasaka. Ano ang pangunahing pakinabang ng yamang enerhiya sa pang-araw-araw na buhay? A. Nagbibigay kuryente sa tahanan, paaralan, at negosyo. Paano maaapektuhan ang ekonomiya ng lalawigan kapag sinamantala ang yamang tubig? B. Mauubos ang isda at magdudulot ng kahirapan sa komunidad. Gamitin ng sustainable development practices upang maprotektahan ang likas na yaman at kabuhayan. Paano nakakatulong ang paggamit ng renewable energy o solar, wind sa kakulangan ng enerhiya? A. Binabawasan ng gastos sa import ng fossil fuel. Anong hakbang ang pinakamainam para lutasin ang deforestation sa Pilipinas? C. Magsagawa ng pagtatanim ng puno sa mga lugar na nakakalbo. Paano nakakaapekto ang labis na pagmimina ng ginto at pilak sa komunidad? D. Nagdudulot ng pollution sa ilog at hangin. Kung leader ka ng bayan na madalas bahain dahil sa pagkalbo ng kagubatan, ano ang pinaka-apektibong proyekto? D. Magtanim ng puno at magsagawa ng reforestation program. Ano ang pinakamainam na paraan para pangalagaan ang yamang tubig o ilog dagat? C. Magpatupad ng batas laban sa illegal fishing at pollution. Paano nakakatulong ang yamang tao, manggagawa, profesional sa pag-unlad ng ekonomiya? B. Sa pamamagitan ng kanilang kasanayan at kontribusyon sa industriya. Ano ang maaaring gawin ng lokal na pamahalaan upang maibsan ang kakulangan ng likas na yaman?
B. Magpatupad ng programang nagtuturo ng alternatibong kabuhayan tulad ng agrikultura. Anong uri ng programa upang hindi mauubos ang yamang mineral? Limitahan ang pagmimina at magpatupad ng regulasyon. Bakit mahalaga ang pagtatanim ng puno sa pamayanan para sa likas kayang pag-unlad? B. Para mapigilan ang pagbaha at pagguho ng lupa. Paano nakakatulong sa likas kayang pag-unlad ang paglilinis ng ilog sa barangay? C. Mapipigilan ang polusyon at sakit. Alin ang pinakamainam na hakbang para maiwasan ang labis na pagkasira ng kagubatan? C. Magsagawa ng reforestation o muling pagtatanim ng puno. Paano nakakabuti ang paggamit ng alternatibong enerhiya, solar wind sa likas kayang pag-unlad? B. Nakakatipid ang bansa sa paggamit ng langis at coal. Ano ang pangunahing epekto ng Zero Waste Program sa paaralan? C. Lalabas na mas malinis at ligtas ang paligid mula sa kemikal at polusyon. Ano ang pinakamabisang paraan para pangalagaan ang yamang dagat laban sa overfishing? C. Magpatupad ng batas na naglilimita sa dami ng huli at magtatag ng marine sanctuary. Isang malaking pabrika ang nagtatapon ng kemikal sa ilog. Ano ang dapat gawin ng pamahalaan? Ipahinto ang operasyon ng pabrika at patawan ng mabigat na parusa. Aling estratehiya ang makakatulong sa pagbabawas ng polusyon sa mga lungsod? C. Magpatupad ng carpooling at paggamit ng public transport. Paano makatutulong ang pamilya sa likas kayang pag-unlad sa pamamagitan ng pagtatanim sa bakuran? B. Patuloy magtanim ng gulay gamit ang organikong paraan. Bakit mahalaga ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mamamayan sa pangangalaga ng kagubatan? Bakit mahalaga ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mamamayan sa pangangalaga ng kagubatan?
para maiwasan ang labis na pagputol ng puno at pagbaha. Alin sa mga gawain ang nakakatulong sa pagtulong sa likas kayang pag-unlad ng bansa? B. Magpatupad ng batas laban sa illegal logging. Paano makakatulong sa iyong lugar para siguraduhing likas kaya ang yamang tubig? B. Iwasan ang pagtatapon ng kemikal sa ilog at dagat. Ano ang pinakamahusay na solusyon para maiwasan ang sobrang pagputol ng puno sa kagubatan? B. Magtanim ng mga puno upang palitan ang pinutol. Ano ang magiging epekto ng labis na pagmimina kung hindi pamamahalaan? B. Pagkasira ng kalikasan at pagguho ng lupa. Paano nakakatulong ang pagsasanay sa organikong pagsasaka sa likas kayang pag-unlad? B. Pinapabuti ang ani at iniiwasan ang mga kemikal na nakasisira. Paano nakakatulong ang lokal na produkto sa likas kayang pag-unlad ng bansa? B. Binabawasan ang pangangailangan sa inangkat na produkto.